check, 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 check.
Hello, Mike Tess. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Kahit po, salamat sa Diyos kahit na maulan at baha, narito tayo sa ating templo ng ating Diyos. Bago po ako manalangin, nais ko po muna mag-share sa inyo ng isang Bible verse po. Sabi po dito sa Jeremiah 29:11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ni Yahweh, mga planong hindi ninyo ikapapahamak, kundi para sa inyong ikabubuti. Mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan ng puno ng pag-asa. Amen. Ang Jeremiah 29:11 po ay isang magandang paalala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Dito po dito po sinasabi sa atin ng ating Panginoong Diyos na may maganda siyang plano para sa atin, na may maganda siyang layunin para sa ating kinabukasan. Minsan po hindi natin to napapansin, lalo na pag dumadaan po tayo sa mga pagsubok. Pero tapat po ang ating Diyos sa kanyang kabutihan para sa atin. Kaya kung magpapatuloy lang po tayo na magtitiwala at ibibigay sa ating Panginoon Diyos ang ating buhay, ay hindi po tayo mapapahamak. Dahil alam natin ang ating Diyos ay tunay na nagmamahal at nangangalaga sa ating buhay. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para sa ating panalangin. O aming Diyos, Amang mapagmahal sa langit, marami pong salamat.
mayroong kagalakan at willingness na tanggapin ang katotohanan po ng kanyang salita. And you can pray to God na magbigay ito ng transformation sa iyo pong buhay. Sa oras na ito, bilang tayo po'y mag-aaral ng kanyang salita. Father God in heaven, muli, papuri, pasasalamat at pagsamba po ang alay po namin. Dahil wala pong ibang karapat dapat na sambahin, luwalhatiin at itaas ang pangalan, kundi ikaw lamang po. Deserve mo po, Ama, ng aming pagsamba. Deserve mo po ng aming papuri. Deserve mo ang ikaw ay maitaas at madakila, O Lord. Kaya Lord, salamat dahil tunay nga po na sa kabila ng kamangha-mangha at yung kabanalan ay meron kaming kalayaan, Ama, na ikaw ay sambahin, awitan ng mga awiting ito ng pagsamba. Kaya madalangin po namin na yung inawit po namin na yun ay makita mo yun, na inawit po namin mula po sa aming mga puso. Inalay namin iyon bilang isang pagsamba mula sa Espiritu ng mayroong katotohanan, O Lord. Kaya Lord, nawa ang awitin po na yon ay naging magandang alay po sa oras po na ito. At Ama, bilang kami naman po ay tutunghay sa inyo pong banal na salita. Dalangin po namin ang karunungan, katalinuhan sa oras po na ito upang maunawaan at maintindihan po namin ang katotohanan mula po sa inyo pong salita. Igit po sa pag-aaralan po namin ngayong umaga, igit na mas maintindihan po namin ang kalagahan ng salita mong ito, O Lord. Igit po sa panahon po na ginagalawan po namin, makita po namin yung kahalagahan ng bagay na pag-uusapan po na ito. Kaya madalangin po namin sa oras po na ito ang isang banal na inkwentro, isang banal at makabuluhang inkwentro sa umaga pong ito. Dalangin po namin na kami po ay inyo pong katagpuin sa oras po na ito. Dalangin ko po, Ama, na sa bawat isa po na nandito ay inyo pong kausapin, inyo pong katagpuin, inyo pong turuan, inyo pong kausapin, O Lord. Bilang inyo pong lingkod, Ama, ay gamitin nyo lamang po ako bilang inyo pong boses, kundi ikaw po mismo ang maghahayag ng katotohanan mula po sa inyo pong salita. Ikaw po ang magpapakilala po sa kanila kung sino ka. Ikaw din po ang magtuturo sa kanila kung ano yung dapat maging response nila sa katotohanan pong ito, O Lord. Kaya ito pong pag-aaral po namin itong salita mong ito, Lord, ay nawa ay magbigay ng transformasyon ito sa aming buhay, O Lord. Dalangin namin sa patuloy po na pakikinig at pag-aaral po ng inyo pong salita ay magkaroon po ito ng pagbabago sa aming buhay. Nawa yung kapangyarihan po ng salita mo na magbago ng buhay ay maranasan po namin sa aming buhay. Na hindi lang basta ito impormasyon, kundi ito ay magbigay ng transformasyon sa aming buhay. Kaya po sa oras po na ito, O Lord, pagpalain niyo po ang aming oras, pagpalain niyo po ang aming pagsasama, O Lord. Bless our time together, O Lord, sa oras po na ito. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. So yun, purihin po ang Panginoon dahil muli ay nasa second Sunday na po tayo ng ating pag-aaral sa ating series na patungkol po sa abiding in Jesus Christ. Ayan po ang ating tema, ating series sa mga darating na linggo. Ating pong pag-uusapan ay abiding in Jesus Christ in 2 Timothy chapter 3 verse 14. Pero buong chapter 3 po, ang pag-uusapan po natin dyan, ang sabi po dyan natin, staying connected to Jesus in the last days. Manatili po tayong nakakonekta, manatili po tayong na kay Kristo sa oras po na ito, sa panahon po na tayo ay mga nasa huling araw na po. At nung may tanong po tayo doon, that we will remain faithful to Jesus until the end. Tayo po ba'y mananatiling tapat sa ating Panginoon hanggang sa huli? Diba? Kasi yun po ang paalala ni Apostol Pablo sa kanyang disciple na si Timothy, na sabi niya sa verse 14, "But as for you, continue in what you have learned
and firmly believe you know those who taught you. Yung continue po yun ay sa Hebrew po yan, o may ibang salin din po yan sa Greek na abide or remain. Kaya po dun po nakuha natin yung ating series, mga kapatid. So, ang ano dito na advice ni Apostol Pablo ay magpatuloy o manatiling nakakonekta po sa ating Panginoon. Na kung saan pinag-usapan po natin ang ating sermon number 1 po ay abide in Jesus, remain faithful in difficult times, manatiling tapat sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng may lalo po sa panahon po natin ito. Diba, may hardship, ay manatili po tayong tapat sa ating Panginoon, na kung saan ang puntos po natin doon ay recognize the reality of difficult times. Ma-recognize po natin talagang merong kahirapan po ang buhay. At pangalawa, reject the values of the world. Matutunan daw po natin na i-reject kung ano man ang bagay na ibinabato po ng mundo para po sa atin. At nung third po ay resist empty religion. Diba? Iwasan daw po natin na walang epekto yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na baguhin po yung buhay po natin. Ibig sabihin, wag daw po tayong manatili doon sa dating buhay po natin. No, kundi tayo po ay dapat yung buhay po natin ay may pagbabago. Kaya nga po ang aking conclusion doon, mga kapatid, sa gitna ng lumalalang mundo, ang tunay na Kristiyano ay hindi yung walang pagkakamali. Kasi tayo po ay nasa mga huling araw na po at itong mundo na ginagalawan po natin ay pagulo ng pagulo, pasira ng pasira, pahirap ng pahirap. Kaya nandun po yung katotohanan na maaari tayong bumagsak, maaari tayong magkamali. Pero ang sabi po dyan, okay lang. No, ang mahalaga ay tayo po'y nananatiling na kay Kristo hanggang wakas. Okay lang pong magkamali, basta tayo humingi ng tawad, tumalikod sa pagkakamali yun. Pero ang mas mahalaga po, sa mga panahon po na ito, mga kapatid, hanggang hindi pa po bumabalik ang ating Panginoong Jesucristo, ay manatili po tayong nasa Kanya. Manatili po tayong naka-abide. Magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya. Magpatuloy po tayo sa relasyon po natin sa ating Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy, nandito po ang katotohanan. The Christian life is not only a journey of faith. Ang buhay po ng isang pagiging Kristiyano ay hindi lang ito basta patungkol sa ating pong pananampalataya. Hindi lang ito patungkol sa pagpapalago, pagpapalakas, pagpapalalim po ng ating pananampalataya. It is also a battlefield of truth. Ibig sabihin, tayo po ay nasa labanan ng katotohanan at hindi katotohanan. So, ibig sabihin, sa pagpapalago po ng ating pananampalataya sa Panginoon, pagpapalago po ng relasyon natin sa Panginoon, nandun po rin na tayo nakikipaglaban sa katotohanan. As a Christian, we need to stand firm in the truth, mga kapatid. Kasi kung titingnan po natin sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, napakadali na po na ma-access lahat ng information. Di ba, isang type mo lang yan sa Google, lalabas na kung ano yung information po na yon. Madali, kumbaga kung sa kadalian po ng easy access po ng information po na yan, parang nabubuhay po tayo sa panahon na kung saan pwede o madaling malinlang. Di ba? Titingnan po natin, may mga mapapanood na po tayo sa YouTube na mga preacher. Diba? May mga Bible teacher na sa Facebook. Diba? Makikita po natin sa mga reels, maraming nagpapaliwanag ng salita ng Panginoon. May mga motivational speaker. Sino po mahilig dito mag-TikTok? Diba? May makikita po tayo dyan, may nag-motivate, may nag-share, diba? May nag-encourage. Diba? May mga nagsasabi na ito ang tama, pero din mga nagsasabi na ito na rin ang tama. Di ba? May kanya-kanyang pinaniniwalaan po ng tama. At lalo po sa panahon po natin, ang pinaka-latest po ngayon ay yung AI. Di ba? Tayo po ngayon ay nabubuhay na, napapanahon na kung saan uso na po ang AI. Ang AI po ay napakagaling na teknolohiya po nito, mga kapatid, dahil
yung hindi totoo ay nagmumukhang totoo. Di ba? Pwedeng gamitin ng mga mukha kung sino-sino at pwedeng pagsalitain na lang at magmukhang totoo, magmukhang tunay yung sinasabi. Kaya minsan mga kapatid, mag-iingat po tayo, dapat maging discernment po tayo sa mga bagay na pinapanood po natin, mga napapakinggan po natin. Kasi kung minsan, mga kapatid, kahit Kristiyano na, ay nalilito o pwedeng malito kapag ikaw ay isang Kristiyanong hindi maalam o malalim sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pwede pala na kahit ikaw ay Kristiyano na, pwede kang malinlang, pwede kang maligaw, pwede kang ilagay sa mali, mapunta sa mali. Why? Kasi baka ikaw ay Kristiyanong hindi maalam sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga po sa isang Kristiyano na tayo'y nag-aaral, nagbabasa at mayroong alam sa salita po ng Diyos. Kasi may mga katanungan, Pastor, paano ko malalaman kung alin ang totoo? Diba? Sa kumakalat sa easy na access ng mga information, mga kapatid, ang tanong, Pastor, paano ko malalaman kung ano ang totoo? Diba? Paano kung magaling magsalita, ang nagtuturo, pero mali naman pala ang itinuturo? Diba? Pwede po ganun. Paano ako mananatiling matatag sa panahon ng napakaraming panlilinlang? Kung tayo po ay nasa panahon na ngayon na madaling manlinlang o maraming nanlilinlang, bilang Kristiyano, ang tanong, paano po tayo magiging matatag? Di ba? Paano tayo hindi mabilis madadala sa mali? Paano tayong hindi matitisod? Mga kapatid, hindi po ito pong bagay po na ito, ay hindi po ito bagong problema. Kasi even sa panahon po ni Apostol Pablo, mga kapatid, ito po ay problema na rin. Di ba? Noong panahon po ni Apostol Pablo, may mga huwad ng guro, may mga false teacher na po, na sumisira sa simbahan, sa labas at sa loob ng simbahan. Hindi po sila laging halatang masama. Diba? Hindi sila obvious, mga kapatid. Hindi sila laging aggressive. Kaya hindi mo po madidiscern, hindi mo makikita na tama ba sila o mali sila. Madalas magaling silang magsalita, marunong gumamit ng Bible, at napakatalino. Ibig sabihin, sa panahon po ni Apostol Pablo, may mga gano'n na po, na mapanlinglang. Pero sabi po ni Apostol Pablo po, mga kapatid, sa likod ng lahat ng panlilinglang na yan, kaya po isinulat niya ito kay Timoteo. Itong bagay po na ito, para si Timoteo po again ay isang batang pastor. At isinulat po nito ni Apostol Pablo ng mga panahon na nabibilang na ang kanyang mga araw. Ibig sabihin, matanda na po siya dito. Di ba, instead na enjoyin na lang niya po yung kanyang buhay, mga kapatid, mas pinili niyang paalalahanan ang batang pastor na si Timoteo na sa bagay po na ito. Patungkol po sa mga huwad na guro, sa mga maling katuruan, para manatiling matatag, mga kapatid. Kaya nga po, para po tayo ay hindi maligaw, manatili po tayong kay Kristo at manahan sa Kanyang katotohanan. Kung gusto po natin na maging matatag at hindi agad maligaw sa katotohanan, mga kapatid, manatili po tayong na kay Kristo. Abide in Jesus, mga kapatid. Abide in Christ. At remain in truth, mga kapatid. Remain in the truth. Manatili po tayo sa katotohanan. Kasi ang mga nananatili kay Jesus ay hindi po madaling malinlang sapagkat sila ay nakatanim sa katotohanan ng Diyos. Kung ikaw po ay na kay Kristo, ikaw po ay nananatili kay Kristo, anumang panlilinlang na gagawin ng mundo, hindi ka po agad-agad matatangay. O hindi ka matatangay. Why? Kasi nandun yung katotohanan po sa inyo pong buhay. Kaya para po mas maintindihan po natin itong bagay po na ito about sa mga false teacher, false teaching, mga kapatid, makipagbukas po ako sa aklat ng 2 Timoteo. Ikalawang Timoteo 3:6 hanggang 9.
Kung kayo po may mga Biblia, I encourage to bring your Bible, mga kapatid. Bagamat naka-flash po yan sa ating TV, ay maganda po na sabayan niyo po ako sa inyong pong Biblia para ma-highlights niyo po. Pero okay lang po kung digital po yan, highlights niyo na rin po yan. Sabi po dito sa verse 6, may ilan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Ang mga babaeng ito ay inuusig ng bigat ng kanilang mga pagkakasala at initutulak sa sari-saring pagnanasa. Verse 7, lahat na'y gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailan may hindi nila nauunawaan ang katotohanan. Verse 8, at tulad ni Janes at Jambres na sumalungat kay Moises, sila'y sumasalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. And verse 9, ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan, sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan, gaya ng nangyari kina Janes at Jambres. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So ngayong umaga, ito po ang pagbubulay-bulayan po natin, mga kapatid. Again, Paul write this letter to Timothy, mga kapatid, because believers, he wants to stand firm. Gusto niya po na ang mga mananampalataya ay manatiling matatag sa panahon po na ito. Sa panahon nila, sa panahon na ginagalawan po natin, ay gusto ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay maging matatag sa kanilang pananampalataya. Because the problem today, mga kapatid, is not the lack of information. Ang problema po sa panahon po natin ngayon ay hindi po problema yung kakulangan ng informasyon, mga kapatid. Hindi po yun pa problema. Kasi nga sabi ko nga po kanina, isang type mo lang yan sa Google, lalabas na po yan. You ask ChatGPT, you ask AI, magpo-provide po siya ng information. But the problem, mga kapatid, is lack of discernment. Yun po ang problema natin. Lack of discernment, mga kapatid, yun yung bagay na hindi mo malaman kung ito ba'y tama o mali. Hindi mo malaman kung totoo ba yung sinasabi po nito. Ito ba'y anaayon sa salita ng Diyos. So yun po ang problema sa mga mananampalataya noon at even sa mga mananampalataya po ngayon, mga kapatid, na hindi ma-distinguish kung ano ang katotohanan sa hindi katotohanan. Hindi ma-distinguish kung ano ang mali sa tama. Minsan, tama na ginagawa pang mali, mali na ginagawa pang tama. So lack of discernment. Kaya sa araw po na ngayon, mga kapatid, titingnan po natin ang mga bagay patungkol po sa deception o panlilinlang at isa pong makapangyarihang solution o protection against po sa panlilinlang po na ito. So ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga, mga kapatid, is abide in Jesus, stand firm in the truth. Manatiling matatag sa katotohanan, mga kapatid. Because as a Christian, we need to stand firm in the truth, mga kapatid. Kung gusto po nating manatili kay Jesus, gusto po nating manatiling nakakonekta, naka-abide, at makapagpatuloy sa relasyon po natin sa ating Panginoon, kailangan tayong manatili sa katotohanan. Kailangan nating maging matatag sa katotohanan. Kaya po, let's begin with this first truth, unang katotohanan na dapat po nating malaman mula po sa salita ng Panginoon. A false teachers often comes quietly and deceptively. Ibig sabihin niya, mga kapatid, ang huwad na guro ay minsan pumapasok o lumalabas ng tahimik at may paglilinlang. Ba? False teacher often comes quietly and deceptively. Sabi po dyan, mga kapatid, may ilan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Mga kapatid, it's not referring sa maging malinaw po dito. Yung babaeng madaling malinlang po, it's not about gender
na kung saan binababa po ang babae. Kundi ito po yung nalimbawa lang para kasi ang babae po o dito ay nagpapakita ng kahinaan. Ng kahinaan. So makita po dito natin mga kapatid, ang problema po dito sa mga false teacher po na ito, hindi po sila pumapasok sa bahay o sa loob ng simbahan nang meron po silang name tag. Ibig sabihin mga kapatid, itong mga huwad na guro po nito, hindi nila sasabihin sa atin o sa mga mananampalataya na sila'y mga huwad na guro. Diba? Hindi sila papasok doon. Sabi diyan, gagamit sila ng panlilinlang. No, papasok sila dahan-dahan. Minsan gentle, mahinahon yung kanilang pagpasok. Minsan magmumukha silang spiritual. Magmumukha silang convincing. Mukha silang totoo. And sometimes, itong mga huwad na guro po na ito, gagamit ng Biblia at ititwist ang katotohanan ng Biblia. Ibig sabihin, gagamitin niya, magbubukas siya ng Biblia, pero hindi niya talaga ituturo kung ano ba talaga yung sinasabi ng Biblia. Ano ba talaga yung katotohanan dun sa pahayag ng Biblia na yon? Kundi, i-state niya lamang po yun kung ano yung sasabihin ng Biblia. Kunyari lang siyang may dala ng Biblia, pero iba pala yun sa talagang anong sinasabi ng Biblia. And minsan mga kapatid, malinaw dito na itong mga huwad na guro po nito ay ang target po dito yung mga may hina. Yung mga emotionally broken. Yung mga confused patungkol sa katotohanan. Diba? Yung mga nahihirapan na sa kasalanan or yung mga taong gutom sa katotohanan, gutom sa sagot, yun yung madalas na pinupuntahan po ng mga huwad na guro po na yun. Yun yung madalas malin lang ng mga huwad na guro po na yun. Kaya ito pong panlilin lang na ito, mga kapatid, ay napaka-danger po na ito. Kasi hindi siya halata eh. Di ba? Hindi mo siya agad makikita na ito pala'y huwad na guro. Kasi mahinahon, mabait, caring, look spiritual, looks convincing, mabulaklak yung kanyang mga pananalita. So hindi mo malalaman, kaya napakalaga po ng discernment mga kapatid. Di ba? Hindi sila, at higit sa lahat mga kapatid, hindi sila mukhang dangerous, hindi sila mukhang mapanganib. Dahil nga, nagbabalat kayo po sila bilang magagaling, matatalino, mga huwaran. Kaya po mga kapatid, this is the one reason we need to abide in Jesus. Ito po ang isang dahilan kung bakit kailangan po nating manatiling na kay Kristo. Ito po ang isang dahilan kung bakit kailangan nating naka-rooted sa ating Panginoong Jesucristo. Why? Because kapag hindi po tayo abide, hindi tayo rooted sa ating Panginoon, pwede tayong madaling maligaw. Saan? Sa mga bagong idea, sa mga bagong turo, di ba? Sa mga emotional message, di ba? Yan po ngayon, halos sa panahon po natin ngayon mga kapatid, minsan nababali na po ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Tinitwist na nila, pinapagaan na po nila, nako-compromise na yung katotohanan ng salita ng Panginoon. No? Kasi ano ngayon, ang tao po kasi sa panahon po natin ngayon mga kapatid, mas gusto kung ano yung mas gusto nilang marinig. Gusto nila iyahain ng mga false teachers na ito kung ano yung gustong marinig ng mga tao. Hindi po kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ba gusto ng mga tao po ngayon? Encouragement, prosperity, blessing. Itong mga huwad na guro po na to, they refuse to preach about sin, sa kasalanan. No? Kaya po mga kapatid, when we stay sa ating Panginoong Jesucristo, we learn to recognize His voice. Kung tayo po'y mananatili sa ating Panginoon, nakakonekta sa Panginoon, rooted sa ating Panginoon, mas mare-recognize po natin yung kanyang boses. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon? We begin to know what sound like Him and what does not. We become more sensitive pagdating po sa katotohanan at mas vulnerable, hindi na tayo vulnerable sa kasinungalingan mga kapatid.
That's why a believer who abides in Christ, mga kapatid, is not simply impressed by spiritual language. Kung ikaw ay Kristiyanong na kay Kristo, nakakonekta kay Kristo, abide sa ating Panginoon, hindi ka agad-agad madadala ng mga mabulaklak na salita. No, spiritual language. Kasi bilang mga mananampalataya, titingnan mo to kung ito ba'y naayon po sa salita ng Panginoon. Kasi nakikita mo na ikaw ay nasa ating Panginoon. Ikaw ay anchored sa ating pong Panginoon, mga kapatid. So kaya mahirap, ano po itong bagay po na ito, mahalaga po ito, mga kapatid. Kung tayo po ay mahilig makinig sa social media, sa radyo, sa YouTube, mahalaga po ito na makita po natin na tayo mismo bilang mananampalataya, marunong po tayong mag-discern kung ito ba'y at naaayon po sa salita ng Diyos. Pangalawa po, mga kapatid, makita po natin dito, false teaching can keep people busy without ever bringing them to the truth. Ibig sabihin po niyan, itong mga maling katuruan po na to, pagmumukhain tayong maraming alam. Pagmumukhain tayong maraming information na pumapasok po sa atin, mga kapatid, mukhang busy tayo kakaaral. Pero hindi tayo dinadala nito sa katotohanan. Ganun po ang maling aral, mga kapatid. Pupunuin ka lang niya ng informasyon, pupunuin ka lang ng mga salita, pero never kanyang dadalin sa katotohanan. Ibig sabihin, ililigaw ka. At yan po ang nangyayari sa panahon po natin ngayon. Kung ikaw po ay hindi naka-abide kay Kristo, hindi mo malalaman ng katotohanan. Kaya po sabi diyan, lahat ng gustong matutunan ng mga babaeng to, ngunit kailanman, hindi nila nauunawaan ng katotohanan. Grabe po sasabi po ng salita ng Panginoon, gusto na lahat ma-receive kung ano yung informasyon, lahat na gustong matutunan. Pero nandun yung katotohanan na kailanman hindi nila nauunawaan ng katotohanan. Mga kapatid. At ito po ay posible. Kasi pwedeng marami tayong naririnig na turo, ma-attend tayo ng gatherings, nagbabasa tayo ng mga aklat, pero hindi natin tunay na nalalaman kung ano ba ang totoo. Mga kapatid. Because the knowledge, mga kapatid, is not the same as transformation. Ibig sabihin, mga kapatid, yung katotohanan po na yon, mananatiling katotohanan lang yon kung wala pong pagbabago sa buhay po natin. No? Hindi po siya parehas ng transformation. Pero kung ang knowledge po na to ay may katotohanan, magbabago po ang ating buhay. Also, information, mga kapatid, is not the same as salvation. Ibig sabihin, hindi kahit marami kang informasyon, kahit marami kang nalalaman, pero hindi mo alam yung katotohanan patungkol sa kaligtasan, hindi ka maliligtas. Mga kapatid, pwede kasing mali yung paraan na ituro sa iyo ng kaligtasan. Pwedeng ituro sa iyo ng mga huwad na guro na to na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Pero ang malinaw po sa salita ng Panginoon na hindi gawa ang makakapagligtas po sa atin, kundi sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ay naligtas. Dahil sa napakalaking biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. See? Kung ang informasyon lamang po yun, mga kapatid, hindi yun sa iyo magbibigay ng kaligtasan. Higit na mali yung informasyon po na yun. Pwedeng marami kang nalalaman, pero wala kang kaligtasan. Pwedeng marami kang ginagawa, pero wala ka pong tunay na relasyon sa Diyos. Yun po ang nangyayari sa panahon po ngayon, mga kapatid. That's why it's very important, mga kapatid, to abide in Jesus. This is why abiding in Jesus is more than attending church, mga kapatid. Mas higit na mas mahalaga na ikaw ay na kay Kristo, mas mahalaga na ikaw ay konektado kay Kristo kaysa mag-attend ng church. I'm not saying, mga kapatid, na huwag ka nang umattend sa church. Kasi sa isang paraan, mga kapatid, na manatili kang nakakonekta kay Jesus, ay umattend ka ng church.
Pero baliwala ang pag-attend mo ng church, mga kapatid, kung ikaw ay hindi nakukonekta, hindi na-abide sa ating pong Panginoon. That's why abiding in Jesus is more than attending church or hearing sermons. Kasi kung nandito ka nga ngayong umaga na to, nakikinig po ng katotohanan mula sa salita ng Panginoon, pero ikaw naman ay hindi receptive sa katotohanan pong ito, hindi ka rin ma-abide sa Panginoon. It means staying connected to Christ in heart. Mas maganda na konektado ka po sa puso ng ating Panginoon, sa isip at sa pagsunod. Kaya po, when we abide in Him, His truth begins to shape us from inside out. Kung tayo po ay magsisimula at mananatiling na kay Kristo, mananatiling kay Kristo, unti-unti pong binabago ng Panginoon yung buhay po natin. Pero itong mga babaeng po, itong mga sinasabi po sa Timoteo, itong mga kapatid na ito, kahit gaano karami yung natutunan nila, gusto nilang matutunan, hindi sila dumahantong dun sa katotohanan. Kasi puro information lang po yun, mga kapatid. So we do not just collect religious ideas, information, mga kapatid. We grow in discernment. Kaya mga kapatid, titingnan nyo rin po kung tama po ba yung itinuturo ko sa inyo. I allow you to examine, mga kapatid, kung tama ba yung pinagsasabi ko dito sa harap. Kasi pwedeng isa ako dito, mga kapatid, na magaling lang magsalita. No? Tumatayo dito, mukhang good looking. Bagong gupit pa naman po ako. Mukha namang maayos. Pero baka hindi na ayon sa katotohanan ang pinagsasabi ko po dito. You can discern me, you can examine me, mga kapatid. But how you can examine me? How can you test me, mga kapatid, if you're not reading your Bible? Diba? Kasi mga kapatid, isa po para malaman natin kung totoo ba ang pinagsasabi ng mga pinapanood natin, mga napapakinggan po natin, ay kung alam din po natin ang salita ng Panginoon. So mga kapatid, kung gusto niyo po akong i-test, okay lang, examine me. No? Kung totoo pa po ba yung pinagsasabi ko dito, naaayon pa po ba ito sa salita ng Panginoon o ideas ko na lang to, karunungan ko na lang to, wala na sa salita ng Panginoon. Hindi na naaayon sa katotohanan ng salita ng Panginoon. No? And more we know Him, mga kapatid, the more we know Him, the harder it becomes from deception to pull us away. Ibig sabihin, mga kapatid, the more nakilala po natin ang ating Panginoon, the more na naka-abide tayo sa ating Panginoon, the more na konektado tayo sa ating Panginoon, hindi tayo matatangay ng mga maling turo, mga kapatid. Hindi tayo mga matatangay ng mga maling impormasyon. Hindi tayo matatangay ng mga false teacher, mga kapatid. Why? Because we are connected to the vine. We are connected to Jesus. We are abide in Jesus, mga kapatid. That's the very importance. Kaya napakaganda po itong paalala. Hindi lang ito paalala kay Apostol Pablo, ay kay Timoteo at sa mga mananampalataya. Even today, mga kapatid, is a beautiful reminder for us na manatiling nakakonekta sa ating Panginoon. At magpatuloy sa mga natutunan natin, sa mga unang pastors natin, sa mga unang nagturo sa atin ng katotohanan, we continue, mga kapatid. No? And number 3, mga kapatid, false teachers always oppose truth. Ang huwad na guro, mga kapatid, lagi yang salungat sa katotohanan. Ang huwad na guro, lagi yang iiwasan yung katotohanan. Hindi yan ituturo yung katotohanan, but they cannot ultimately defeat it. Diba? Magtuturo man yan ng mga impormasyon, maglinlang man yan, pero never niyang matatalo ang mananampalatayang na kay Kristo. Kaya sabi niyan, maganda po ang halimbawa dito ni Apostol Pablo. At tulad ni Janes at Jambres na sumalungat kay Moises, ang kwento po kasi nito, ang context po nito kung bakit ito nabanggit, nung mga panahon po kasi na si Moises at si Aaron ay haharap
sa Pharaoh. Di ba naalala niyo po yung kanyang baston, nung hinagis niya, naging ahas? Ganon din po si Jannes at Jambres. Isa po yung magician sa panahon ng Egyptian po na yon, na kaya po nilang gawin yon. Yung baston nila ay nagiging ahas din, nagiging snake din. Tapos yung ilog, nung ginanon po ni Moses, naging dugo. Ginawa din po yun ng dalawang magician. No? So ibig sabihin, kaya manlilin lang eh. Di ba? Pero sumasalungat din po yun sa katotohanan. Wala silang iniisip ng kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ang puntos po dito mga kapatid, false teachers stand against God's work. Lagi itong kinakalaban ang gawa ng Diyos. Tulad po nung ginagawa ni Moses ni Aaron. Tinatapatan nila. Pero ang nangyari po noon, nung ginawang ahas ni Moses yung sa kanya, tas ginaya sa ni Jannes at ni Jambres, bagamat hindi po na-mention yung pangalan nila sa Exodus, kinain po yun, sinalo po yung ahas po na yun, yung baston nila. No? But they are still under God's authority. Kahit kinakalaban po nila ang Diyos, kahit against sila sa kung anong ginagawa ng Diyos, nandun pa rin po yung katotohanan na under pa rin po sila ng authority ng Diyos. May mga bagay pa rin sila na hindi magagawa, mga kapatid. Kaya nga, magmumukha silang makapangyarihan, mga kapatid, no? Para i-confuse, para lituhin, ilinlang ang mga tao, but they are corrupted in minds. Diba? Hindi po ayos yung kanilang pag-iisip. Hindi sila nag-iisip ng kabutihan. Puro masasama ang iniisip po nila. And disqualified regarding the faith. Wala silang pananampalataya. Taliwas po yung kanilang paniniwala. No? Pero makita po natin dito, bagamat sila'y oppose sa katotohanan, mga kapatid, laging against sa kung ano ang ginagawa ng Diyos, hindi pa rin po sila mananalo. Yun naman po ang kagandahan po na to. At bilang mga mananampalataya, nagpapalakas po ito ng loob natin, mga kapatid. No? Hindi natin kailangan magpanik kung ikaw ay na kay Kristo. Kahit magmukha yang magagaling, magmukha yang matatalino, magagaling magsalita, kung ikaw po ay na kay Kristo at nasa iyong katotohanan, wala po silang laban. Di ba? So we don't have to panic. Kahit magmukha silang malakas. We do not lose hope when error becomes popular. Kahit talamak na po ang kamalian, ang mali ay nagiging tama na, tapos yung tama ay nagiging mali na, okay lang yun, mga kapatid. As long ikaw po ay na kay Kristo, darating yung panahon at lilitaw naman talaga kung ano ang totoo, kung ano yung tama. Di ba? Kusa na po yan. Kusa nang ipapakita ng Panginoon kung ano ba yung tama, ano ba yung nararapat, ano ba yung nasa kalooban niya po, mga kapatid. No? So truth does not need to defend. Dumating man yung panahon po na yun, hindi na natin kailangan ipagtanggol yung katotohanan, dahil ang katotohanan, ang talagang siyang mananaig, mga kapatid. Ito mang nangyayari po sa paligid natin, sa bansa po natin, mga kapatid, kahit mukhang nananalo ang kasakiman, nananalo ang mga kaaway, pero darating ang panahon, mga kapatid, na babagsak din sila at maghahari po ang katotohanan. Sa bansa po natin, mga kapatid, sa nangyayari po sa government po natin, mukhang nananalo yung mga korap, di ba? Mukhang nananalo yung mga sinungaling. Mukhang nananalo yung mga magagaling gumawa ng script. Mga galing gumawa ng kwento. Pero mga kapatid, mukha silang panalo, mukha silang malakas, pero darating po ang panahon na lalabas ang katotohanan, na i-reveal ng Panginoon ang katotohanan. Because truth stand, because God stand. The truth is powerful because God is powerful, mga kapatid. And when we abide in Jesus, we are standing on the side of what lasts forever, mga kapatid. Nasa panig tayo ng katotohanan. We may be mocked. Pwede tayong malinlang, pwede tayong makutya. But we may be misunderstood. We may be surrounded by confusion. But if we remain in Christ, we remain in truth. Kung tayo mananatili sa Panginoon, mananatili tayo sa katotohanan. Bakit po? Kasi mismo ang ating Panginoon ang katotohanan. Ako ang daan at ang katotohanan. Di ba?
So ibig sabihin, kung tayo po na kay Kristo, kung tayo po'y naka-abide sa ating Panginoon, hindi tayo matatalo. Dahil mismo nasa atin yung katotohanan. Because our Jesus is truth. Sabi niya po yun. Mula po yun sa ating Panginoon. Di ba? Ako ang katotohanan, ako ang daan. Ako ang buhay. No? Kaya pang-apat, mga kapatid, deception, ang panlilinlang always has an end. Ibig sabihin, yung panlilinlang po ay darating din yung panahon na matatalo po siya. Even if grows for a while. Magmumukayang malakas, magmumukayang malaganap, pero darating po ang panahon, mga kapatid, na yung panlilinlang po ng mga yan ay matatapos din po. Sabi sa verse 9, mga kapatid, ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan. So, nandun po yung magandang pangako sa ating mga kapatid. Na yung mga bagay na nangyayari ay matatapos din po. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan. So, ibig sabihin, i-reveal din po yan. Na mali pala. Yung mga pinagsasabay, yung information, yung tinuturo po nila, gaya ng nangyari kina Jannes and Jambres. Yung dalawang magician po na to. Eventually, dumating yung panahon na sila'y na-expose na hindi pala tunay yung kanilang kapangyarihan, na hindi pala totoo yung kanilang pananampalataya, na hindi pala galing sa Diyos yung ginagawa po nila. Na galing pala yon sa kasamaan. And also, the verse 13, sabi sa verse 13, mga kapatid, we jump in verse 13. Samantala, ang masama ay lalo namang magpapakasama. Lalo lang papakasama. At ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Yun po ang masaklap, mga kapatid. Di ba? Manlilinlang ka na, pero eventually at the end of the day, ikaw lang din yung malilinlang. No? Ito po ang isang napaka-tragic na mangyayari kapag ang isang tao po ay patuloy na nire-reject ang katotohanan. Pwedeng marami kang maloko, pero ang dating ang huli ikaw ay sarili mo lang din ang niloloko. Kung baga ito po ang resulta ng mga tao magre-reject sa katotohanan. Once a person begins to love lies, kapag minahal na ang kasinungalingan, lalago po yung kasinungalingan po na yon, lalakas po yung kasinungalingan po na yon, at eventually magiging destructive po yung kasinungalingan po na yun. Itong mga bagay po na to, yung kasalanan na hindi po mananatiling maliit. Ang panlilinglang ay magiging harmless po yan. Kaya po sa mga mananampalataya, may pag-asa pa, mga kapatid. Kasi matatapos din po itong bagay po na ito. If we stay in Jesus. Mga kapatid, kung tayo po'y mananatili kay Jesus. We're not helpless. And we are not alone, mga kapatid, kasi meron po tayong Diyos. God give us His Word, mga kapatid. Higit po na mas mahalaga po ang salita ng Panginoon sa mga panahon po na nabubuhay po tayo. In these last days, mga kapatid, in these end times, napakahalaga po ng salita ng Diyos, mga kapatid. His Holy Spirit. Remember, mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan na meron pong Diyos na nananahan po sa inyo. Meron pong banal na Espiritu na nananahan po sa inyong buhay, na gagabay po sa inyo sa katotohanan. Ang kailangan lang po, ma-recognize po natin na merong banal na Espiritu na nananahan po sa atin. Kaya po mahalaga sa bawat araw na dumadaan po sa atin, allow the Holy Spirit to guide you, to direct you, to align you, and to reveal the truth, mga kapatid. Pwede mo manalangin sa Holy Spirit, sa banal na Espiritu, na sa araw na to ipakita sa iyo kung ano yung katotohanan, na lumakad ka sa katotohanan. Diba? Kasi ang paligid po natin ay puno ng kasinungalingan. Kung ikaw ay hindi guided ng banal na Espiritu, pwede kang maligaw. So ask the Holy Spirit every day to guide you in truth. No? Na hindi natin sundin yung mga bagay na kasinungalingan.
mga kapatid. Kasi sa araw-araw, pwedeng may ma-encounter po tayo. Kaya mahalaga po yung banal na Espiritu. So mga kapatid, ang tanong, how do we stand firm? Paano tayo magiging matatag sa panahon po na ito, mga kapatid? No? Paano po tayo magiging matatag, mga kapatid? Una, application po natin, be discerning. Magkaroon po tayo ng discerning, mga kapatid. No? May ibig sabihin yan, maging mapanuri, mga kapatid. Lagi tayong maging mapanuri, lagi nating i-check kung ito ba ay patungkol sa spiritual na bagay. No? Kung ito ba ay naaayon po sa salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Because not everything that sound spiritually, mga kapatid, actually from God or align with the Bible. Hindi porket may mga bagay na sinasabi patungkol sa salita ng Panginoon, ay tama na yung gamit po na yun. Hindi po porket maganda yung pagkakapaliwanag, ayun talaga yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Ayun ba talaga ang konteksto nun? Yun ba talaga ang sinasabi nun? Yun ba ang intended meaning nung salita ng Panginoon na yun? Andun ba yung para kay nino ba yun? Ito ba'y descriptive, prescriptive? Di ba? Makikita po natin. So be discerning, mga kapatid. Don't be easily convinced. Huwag tayo agad magpapaniwala. Think, mag-isip at manalangin tayo, mga kapatid, kung ito ba ay tama. Diba? Because not every spiritual message is safe. Diba? Pwedeng spiritual siya, pero mali pala yun. Diba? Kaya ako po, lagi ko pong sinasabi dito sa harapan, mga kapatid, na ang kaligtasan ay dahil lamang po sa biyaya ng Diyos. Kasi ayaw ko po kayo na mag-rely sa sarili niyo pong gawa. Na paghihirapan natin, gagawa tayo ng mabuti para tayo maligtas. I'm very clear, mga kapatid, na kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil tayo ligtas na. Amen po ba? So, pwede po kasing ganun. Ituturo na maging magpakabait ka, gumawa ka ng mabuti, tumulong ka. It sounds spiritual. Para maligtas ka, pero hindi po yun yung katotohanan. So, not every spiritual message is safe, mga kapatid. Test what you hear by Scripture. Kung ano man po yung napapanood natin, pakinggan natin, subukin niyo po ito sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. No? Hindi porket pogi yung nagpipreach, pogi yung nag-motivational speaker, hindi porket famous po yun, ay paniniwalaan po natin. Kasi marami pong magagaling magsalita, pero taliwas naman po yun sa kung anong sinasabi ng Biblia. Di ba? Merong nagsasabi na lahat ng tao ay anak ng Diyos. Pero ang salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi po yun sinasabi. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Pero lahat po ng tao ay nilikha ng Diyos. Yun po yung katotohanan, pero hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos ay yung may mga relasyon sa Panginoong Jesucristo. Kung wala kang relasyon sa Panginoong Jesucristo, hindi ka anak ng Diyos. Mayroon pong ibang nagtuturo niyan, mga kapatid. Mayroon nagsasabi niyan sa social media na lahat ng tao ay anak ng Diyos. At narinig mo yun, napakaganda naman pakinggan, mga kapatid. Nakaka-encourage yun. Na ikaw tao, maririnig mo yun, ay anak ako ng Diyos. So you have your confidence. But the question is, you have a relationship to Jesus. Meron ka bang relasyon kay Jesus? So mga kapatid, maingat po tayo sa mga bagay na yun. Kaya kailangan po nating itest sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. No? Be discerning, mga kapatid. Maging mapanuri po tayo sa katotohanan, sa mga informasyon na napapakinggan po natin. And also, mga kapatid, bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, guard one another. Guard the vulnerable. Yung mga mahihina, yung mga weak, yung mga broken, mga kapatid, ingatan po natin. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang bawat isa po sa atin ngayon ay may responsibilidad sa bawat isa. Let's care for one another, mga kapatid. Kung itong kapatid natin ito mahina, tulungan po natin.
Yan po ibig sabihin. Let's guard them. Let's help them, mga kapatid. Kung sa tingin natin sa ang kapatid po natin ito ay naliligaw sa katotohanan, let's pray for them. Let's approach them. Let's teach them the truth, mga kapatid. That's the essence of brothers and sisters in Christ. Mga kapatid, hindi lang po tayo dito individual. We are family. We help each other. We help each other to grow, to stand firm, to abide in Jesus. Kaya hindi lang po tayo basta dito. Pagdating natin, kanya-kanya po tayo dito. No, we are family. So we need to guard one another. We need to help one another, mga kapatid. And that's church. Mga kapatid, yan ang iglesia. Yan ang simbahan, mga kapatid. Kaya I encourage everyone, I urge, mga kapatid, let's care for one another. Let's guard one another, mga kapatid. No? Let's help one another to grow, mga kapatid, sa pananampalataya po nila. And pangapat, keep pursuing the truth with humility. Magutom tayo, mga kapatid, na alamin kung ano ang totoo, ano ang katotohanan, but in humility. May pagkakumbaba, mga kapatid. No? Do not be satisfied with endless learning that never leads to obedience. Ibig sabihin, huwag kang manawa, huwag kang huminto na mag-aral, magsaliksik ng katotohanan. Hanggat yung katotohanan na yon ay magbago ang buhay mo hanggang sumunod ka sa ating Panginoon. Don't stop. Don't be satisfied, mga kapatid. Kundi, keep on pursuing the truth with humility, mga kapatid. No? Ask God to move. Sa bawat panahon na napapakinggan po natin ang salita ng Panginoon, let us God. Lord, mangusap ka. Lord, reveal the truth sa akin. From head to toe, from heart, mga kapatid. Hanggang sa mabago po ang iyong buhay. And take courage, mga kapatid. Sa panahon po natin, we need take courage. Kailangan po natin maging matapang. Mga kapatid, as a Christian, we need courage. Kailangan nating ipaglaban ang katotohanan. Kailangan natin tindigan ang katotohanan. Maybe someday, mga kapatid, may mangyari. May pumasok dito. Di ba? Tanungin kung ano yung pananampalataya mo, anong pinaniniwalaan mo. Kaya ba natin itong ipagmalaki na ito yung pinaniniwalaan ko? No? Pwede someday may magtanong sa iyo, hindi naman Diyos si Kristo. Kaya niyo po bang i-defend yung katotohanan na yon na ang ating Panginoon ay Diyos din? Diba? So we need to encourage, mga kapatid, to defend the truth. Diba? Kaya mga kapatid, ito po ang be courageous because God's truth will always win in the end. Maging matapang po tayo dahil ang katotohanan mula sa Diyos ay laging mananalo, mga kapatid. Even if doesn't look like right now. Kung titingin natin sa paligid, no? Because in the end, mga kapatid, Jesus is still in control. Jesus reigns as King. His word remains true and unshakable, and the message of the gospel will continue and succeed no matter what happen. Ang magandang balita, ang mabuting balita ay magpapatuloy, mga kapatid, anuman ang mangyari. Anumang kasinungalingan ng kumalat o mga baluktot na turo pagdating sa gospel, ang tunay na ebanghelyo ang mananaig, mga kapatid. No? Because Jesus is still in control. Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya mga kapatid, abiding in Jesus is the only sure protection. Para hindi po tayo malinlang na mga huwad na guro, ang tanging solusyon at ang tanging proteksyon ay yung abide ka kay Jesus. Yung nananatili ka po sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. The solution to deception ay hindi takot. The only solution is abiding in Jesus. Because Jesus said in His Word in John chapter 15, mga kapatid, if you abide in my word, you are truly my disciple. Kung ikaw ay nananahan
sa aking salita, ikaw ay ang aking tunay na alagad. And you will know the truth, and the truth will set you free, mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa kanya pong salita, if you abide in my word, and you are truly my disciple. Kung tayo po'y nakakonekta, mag-a-abide sa salita ng Panginoon, imagine yung word din po na yun, mga kapatid, is Jesus Himself. If you abide in my word, yung word po na yun ay si Jesus din po, mga kapatid, because John chapter 1:1, diba, yung word become flesh, mga kapatid. So to abide means, mga kapatid, is to remain His word, remain His presence, remain in fellowship, mga kapatid. Ibig sabihin ng abide in Jesus. Remain in fellowship to Him and to your brothers and sisters in Christ. And remain faithful during difficult times. Kaya mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, as I conclude, malinaw po ang mensahe ni Apostol Pablo dito, mga kapatid. Darating ang mga huwad na guro. Darating po yan. Hindi lang po huwad na guro, kundi mga anti-Kristo, anti-Christ. Darating ang mga panlilinlang, mga kapatid. Darating po yun. Nandun po ang katotohanan po na yun. O nandyan na nga po yun sa paligid natin. Lalakas ang kasamaan. Ngunit hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Meron tayong Kristo. Meron tayong Kanyang salita. Meron tayong banal na Espiritu na nananahan po sa atin. Kaya po ang panawagan ng Diyos sa atin ngayon, mga kapatid, ay manatili kay Jesus. Remain in Jesus, mga kapatid. Kapag nanatili tayo sa Kanya, mananatili tayo sa katotohanan. Kapag nanatili tayo sa katotohanan, hindi tayo madaling malinlang. Kapag hindi tayo nalilinlang, magiging matatag tayo hanggang wakas. At higit sa lahat, mga kapatid, tandaan natin na ang katotohanan ito ay hindi lamang basta doktrina. Ito po ay isang persona. Ito po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Umuli, mga kapatid, ako ang daan. Sabi ng ating Panginoon na hindi po ako yon. Sabi ni Jesus, mga kapatid, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, mga kapatid. Ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa mga pastors, mga kapatid, kundi sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ito ay matatagpuan lamang kay Jesus na namatay para sa atin, sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayong araw, mga kapatid, tanungin po natin ang ating sarili. Ako ba ay tunay na nananatili kay Kristo? Ako ba ay nakaugat sa Kanyang salita? Ako ba ay matatag sa katotohanan? Mga kapatid, manatili po tayong kay Jesus. Sa akin pong pagtatapos, abide in Jesus, stand firm in the truth. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, salamat po sa katotohanan at paalala mula po sa inyo pong salita. Katotohanan na kami po ay nabubuhay na sa last days at lalabas po yung mga huwad na guro, mga maling turo. Pero salamat, O Lord. Itong oras na ito, Father God, ipinapakita niyo po kung gaano po niyo kamahal ang mga mananampalataya dito sa The Lord Reign Christian Church, Kalumpit. Ipinapakita mo sa mensaheng ito, Lord, kung gaano niyo po kami kamahal dito sa The Lord Reign Christian Church. Kasi pinaalalahanan niyo po kami ng bagay po na ito. Because it's too dangerous, O Lord, kung hindi kami matututong makita, kung hindi kami magiging mapanuri sa mga papasok, sa mga na-impormasyon sa buhay po namin. Kaya Lord, napatunayan po namin na may malasakit ka po sa amin. Na ikaw nga ang magsusustain sa aming Christian journey, sa aming spiritual life. Kasi pinakita mo yung danger, O Lord, na pwede kaming malinlang ng mga bagay na maririnig namin, mga taong makakasalamuhan namin.
Lord, thank you for teaching us to be maging discernment, O Lord, sa mga bagay na nakikita, napapanood, natututunan po namin. Lord, thank you. We praise you, O Lord. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. God bless everyone. Maraming salamat, Pastor, sa magandang mensahe na aming narinig ngayong umaga. Tama po mga kapatid, kung tayo po ay mananatiling naka-abind kay Jesus, o mananatili tayong may koneksyon o relasyon sa ating Panginoong Yesus, ay doon lang po tayo magkakaroon ng tunay na kaligtasan at katotohanan. Amen po. O sige po, dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Pero bago po yan, nais ko pong magbigay ng isang mensahe, verse po sa ating gawain. Sabi po sa Kawikaan 11:25, ang taong mapagbigay ay uunlad at ang nagbibigay ng tulong sa iba ay tutulungan din. Amen. Sabi, ang pagbibigay po kasi, hindi po ito isang obligasyon po natin. Ito po ay tanda ng pag-ibig natin sa Panginoon at pasasalamat sa mga biyayang ating natatanggap. Amen po. Sige po, tayo pong lahat tumayo at tayo po ay manalangin. O aming Diyos, marami pong salamat sa mga biyaya, Lord, na aming natatanggap, Panginoon. Kahit kami, Lord, hindi karapat-dapat na pagpalain mo, Panginoon. Patuloy mo kaming pinagpapala, patuloy po namin nararanasan ang iyong pag-ibig. Patuloy namin, Lord, na nararanasan ang iyong awa, Panginoon. Sa bawat pagkakamali namin, Panginoon, ay lagi kang nagpapaalala sa amin, Lord, na ikaw ang aming kailangan sa aming buhay. Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na matuto rin magbigay, Panginoon, na may kagalakan sa aming puso, Lord, na yung hindi kami napipilitan, na wala kaming inaalala, Panginoon, na agam-agam sa aming isip. Kundi, Panginoon, na magkaroon kami ng tunay na pagbibigay na may kagalakan sa aming mga puso. Hindi lamang, Lord, na dahil lang sa pinansyal, Panginoon, kundi, Lord, magkaroon din kami ng tunay na relasyon sa iyo, Panginoon. Yung tunay, Lord, na pagbibigay, Lord, ng oras at panahon para sa iyo, Panginoon. Alleluia. Panginoon, ang lahat ng ito, Lord, nawa ay sa iyo lamang po namin ibinibigay, Panginoon. Amen. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Sige po, ngayon naman po ay dadako po tayo sa announcement. Meron po tayong Kid Church po, ting araw ng linggo po, 10 o'clock. Diba? Kung meron po tayong mga pamangkin o anak, pwede po natin dalhin dito sa ating gawain. Para bata pa lang sila, nakakaroon na sila ng tanim sa isip at puso nila ng mga salita ng Diyos. At ang ating pong Sunday service naman po, ay nag-i-start po yan ng 9:30. Sorry, late po kami. Sakto lang po pala kami dumating, 9:30. Meron din po tayong gawain, ting araw po ng Huwebes. Prayer meeting po. Ang lahat po
inaanyayahan na dumalo sa ating gawain nyo. Kasi doon po natin mapipil na makausap ang ating Panginoon Diyos. Kasi pag sama-sama po tayong nananalangin sa ating Panginoon, mas tayo po, yun po din ang nagiging kalakasan ng bawat isa sa atin. At meron din po tayong gawain sa Greenfields po, yung araw ng Sabado. Sana po ang bawat isa makadalo din po doon para po masuportahan natin yung ating, ano bang tawag doon? Daughter church ng ating simbahan. Yun lamang po. Salamat po. Tawagin po natin si Pastor Charles. Sige po, another announcement po ay yung lakad po ng mga kananayan sa Saturday. Sa Baliwag po, meron po kayong fellowship. No? Maganda po yun dahil isa po yun sa magiging kalakasan po ng ating iglesia na gagamitin po ang mga kananayan po natin. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Pero bago po tayo manalangin ng may pagwawakas, ay kunin po natin itong pagkakataon muli na idulog po si Marcos sa ating Panginoon na gabayan at samahan yung magiging operasyon niya po. Nakakatuwa po yung bata po yun dahil masiyahin po yun. No? At ipagkatiwala po natin sa Panginoon yung operasyon o yung naging operasyon niya po, magiging operasyon po. At sige po, tayo po manalangin. Ama naming banal, muli sa oras po na ito, muli ay dudulog po kami dalang panalangin po namin ito para po kay Marcus na siya po ay mag-undergo ng operation, O Lord. We pray, O Lord, muli na maranasan po ng bata pong ito ang inyo pong kapangyarihan. Maranasan po niya ang pagkilos mo sa kalagitnaan po ng kanyang operasyon, O Lord. Dalangin po namin, O Lord, na kasangkapahanin niyo po ang mga equipment, ang mga doctors, O Lord, na magsasagawa po ng operasyong ito. Nasamahan niyo po sila, every detail ng operasyon po ito, Lord, ay samahan niyo. Samahan niyo po itong mga doctors po na ito, O Lord. We pray, O Lord, for provision para po sa pangangailangan po sa operasyon po ito. Ikaw po ang aming dakilang Diyos na nagkakaloob ng pangangailangan. Pangako niyo po yan sa inyo pong salita. That all our needs, O Lord, isusupply. Kaya po sa panahon po ng pangangailangan po ni Ate Wen at ng kanyang asawa para po sa operasyon ni Marcus, O Lord, we pray for provision, O Lord, financially, O Lord, na siyang magagamit niya po para po pambayad sa operasyon po. Lord, bilang iglesia po, bilang isang pamilya ay tinataas po namin. At meron po kaming kasiguraduhan, dala po ng aming pananampalataya sa inyo, O Lord. Natutugunin niyo po ang panalangin po namin ito. Nasasamahan niyo po at pagtatagumpayin niyo po ang operasyon po ni Marcos po na yun. Dahil alam po namin, O Lord, na may maganda kang plano sa buhay po ng batang po. May naisin ka, O Lord. May plano ka rin, O Lord, kung bakit siya po ang tumanggap o nangyari po sa bata. Kaya Lord, ano man po yung plano niyo po na yun, kung bakit siya, O Lord, ikaw po ang nakakalam, kundi maghari ka, maluwalhati ka, mag-glorify ka sa buhay po ng batang ito. Higit po sa sitwasyon na yun. Na makita ng mga tao na ikaw ang Diyos na kumikilos, Diyos na magpapagaling, O Lord, sa buhay po ng batang ito. Gamitin niyo po ito. Kaya Lord, bilang iglesia, bilang pamilya, pinagkakatiwala po namin siya sa inyo. Una rin po namin itong pagkakataon, O Lord, upang ipanalangin si Ate Wayne, na ngayon po ay naka-schedule din ng kanyang check-up, O Lord, ultrasound, dahil po itong mga nakarang araw ay nakakaranas po siya ng pananakit ng kanyang tiyan, O Lord. Sa oras po nito, bilang isang pamilya din, O Lord, idinudulog din po namin siya. Ipinagkakatiwala po sa inyo, O Lord, na itong magiging ultrasound, magiging result ng kanyang test, O Lord, nawa ay maging normal, O Lord, o makita kung saan nga ba nagmumula yung pananakit po ng kanyang tiyan. At dalangin din po namin, O Lord, ang
kagalingan na magmumula po sa inyo. Kasi kung babalikan po namin sa inyo pong salita, O Lord, marami ka na pong ipinakita na senaryo kung paano ka po nagpagaling. Kaya Lord, dalangin po namin sa oras po na ito sa mga kapatid po namin na ito, Lord, iparanas mo muli ang kapangyarihan mo pong nagpapagaling, O Lord, sa kanilang mga buhay, sa kanilang pong sitwasyon. Sa mga kapatiran po namin, O Lord, magamat meron silang karamdaman po ngayon, hindi lang namin nabanggit. Dalangin ko, O Lord, dalangin po namin na katagpuin nyo rin po sila. Bigyan ng kagalingan, O Lord. Also, we pray, O Lord, sa tita po ni Monique, na isa po sa aming kid church, O Lord, na na-stroke. Patuloy po namin itong isinasama sa panalangin po namin kasi dahil po namin napapagalingin niyo po siya, nakikilos ka, O Lord. At sa kanya pong paggaling, O Lord, ay makakasama rin po namin siya dito sa iglesia, nasasamba at magpapasalamat sa ginawa mo po sa kanyang buhay. Kaya Lord, bilang isang iglesia, ipinapanalangin po namin itong tita po ni Monique na ito, na na-stroke po. We pray healing, O Lord. Patuloy din na panalangin sa mga kapatid po namin ng kagalingan, ng kalakasan sa kanilang pong pangangatawan, O Lord. Ay masumpungan po nila iyon, O Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kunin din po namin itong pagkakataon, O Lord, upang ipanalangin ang mga negosyo ng aming mga kapatid. Ang Big's Coffee dito sa Frances, sa Makati, ang Daily Grind, ang Cafe 95, O Lord, ang Bella Mama. We pray, O Lord, na patuloy niyo pong pagpalain ito. Ang negosyo ni Ate Baby, ang naisin na negosyo nila Pastor Rudy, O Lord, ay patuloy mo rin pagpalain. O Lord, maranasan po ang pagkilos niyo po sa mga munting negosyo po nilang ito. Ganun din ang mga negosyo ni Kuya Larry, O Lord. Kanyang mga company, O Lord, ang PhilWeb Asia. Ganun din sa company ni Kuya Marlon at ni Lola Ada, ang construction company. Ay patuloy niyo pong pagpalain, O Lord. Patuloy niyo pong pagyamanin upang magamit niyo rin po sa inyo pong gawain at maging patuloy na magpapala. Lord, alam po namin na ikaw ang Diyos na nagpapala. Ikaw ang Diyos na nagbe-bless sa bawat bagay. Kaya dalangin po namin, O Lord, na patuloy niyo po itong pagpalain abundantly, O Lord. Tulungan niyo po sila na pamahalaan nito, O Lord, nang naaayon po sa inyo pong kalooban at naaayon po sa inyo pong standard, O Lord. At sa oras po na ito, Lord, muli ay pasasalamat po namin sa panambahan po namin ito, O Lord. Salamat po sa isang makabuluhan at banal na enkwentro na naranasan po namin. Mula pa lamang sa awitan hanggang sa salita mo, O Lord, ay punong-puno na ng enkwentro, O Lord. Kaya Lord, yung naranasan po namin sa oras po na ito, sa araw po ng panambahan po namin ito, nawa ay maidala po namin ito sa aming pag-uwi. Ay may bahagi po namin ito sa mga mahal po namin sa buhay. Na yung naranasan po namin ito, Lord, ay mag-overflow sa aming buhay upang maging pagpapala kami sa mga taong makakasalamuha po namin. We pray, O Lord, na magningning ka po sa buhay po namin. Dalangin din namin, Ama, na itong sa panibagong linggo na darating, na ang bawat isa sa amin ay papasok sa trabaho, dalangin po namin ang inyong pong pag-iingat, pagkilos at pagsama. Dalangin din po namin sa mga estudyante po namin na papasok sa kanilang mga paaralan. O Lord, dalangin po namin ang karunungan at katalinuhan na gagamitin po nila sa kanilang pag-aaral. Dalangin din po namin sa mga estudyante po namin ito na guardyahan niyo po sila, O Lord. Proteksyonan niyo po sila, O Lord, sa mga panlinlang na mundong ito, O Lord. Ingatan at gabayan niyo po itong mga estudyante po namin. Ganun din po ang aming mga manggagawa, O Lord. Ay patuloy niyo pong ina. Kadalangin po namin sa panibagong linggong ito, ay patuloy po naming maranasan ng inyong pong presensya, ang inyong pong pagkilos, ang inyong pong pag-iingat, ang inyong pong pagpapala, ang inyong pong proteksyon, O Lord. Lord, salamat po sa oras po na ito. Ikaw po ang siyang maitaas, madakila, at mapapurihan. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ipo,
Tanggapin niyo po ang pagpapala mula po sa Panginoon dahil sabi sa kanyang salita, if they pronounce my name, a blessing upon the people of Israel, upon the people of God, dito po sa The Lord Reign Christian Church, ay pangako ng Panginoon na i-bless po siya. Kaya po, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Awitin po natin ang threefold aim. God bless everyone. Jesus loves you. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord.